Hello mga kabayan, kumusta? Matagal na panahon din tayong hindi nagkita. Kamusta kayo lahat dyan? No? Will Alvarez here. It's me. Tayo ay nasa I Will TV. So, kumusta? Alam niyo sa panahon ngayon, ako, nakikita niyo yung, ito, no? Ito yan, kulay green. So, yan ay bota, no? Siyempre, lulusong tayo sa baha. No? Kasi sa panahon natin ngayon, ay talagang bagyuhan. So, naka-ready tayo, may bota tayo. So mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating mga naririnig sa balita, so laging nakataas yung kamay ni Torre. Kasi nga nanalo daw. Oho! Knockout daw. Default. So, first time in the history, no? Ewan ko lang, meron na bang nangyari na default sa boxing? Parang wala pa, no? Pang Guinness na to, ano? Si Torre nanalo ng default ng kalaban. Oho! Oho! Oho? So mga kababayan, actually, ang ating mga naranasan sa buhay ngayon ay napakaseryoso, no? So hindi na dapat natin dinadaan sa biro-biro, pero gusto ko pa rin magbiro sa inyo. No? Yan. Mahirap naman yung lagi tayong malungkot, no? Marami na tayong problema sa buhay. So sabi ko nga, hindi tayo masyadong nagkikita-kita dito sa social media. Kasi nga, pag nagbigay ka naman dito ng opinion, fake news eh. So, pwede ka nalang ikulong ng walang kalaban-laban. Halimbawa, may nalaglag na parang apoy galing sa langit na ang sabi mo, bulalakaw. Sabi naman ng iba, hindi, baka ano lang yun, baka kuwitis. So, dahil sa pananaw mo, ipi-fake news ka. So, wala tayong karapatang magsalita. So, yan. Bali, ayaw ko pa. Na-knockout ni Torre si Baste sa pangarap. Oh! Oho! So, mga kababayan, Oho? ngayon ko lang na-realize na Oh! mas makabuluhan pa pala ang palabas na Mr. Bean kaysa sa Oho! nangyayari ngayon sa mga balita na pinagpipiyastahan ng mga social media at ng mainstream media, no? Na talagang parang sila yung nag-uulot ng away. Pero alam nyo, nakakahiya, no? Seryoso tayo. Ano man tugtog na seryoso dito. Ito. Hindi yan. Seryoso dapat. Wala pala tayong seryosong tugtog dito. So, Oho! sa mga kababayan, no? Nakakalungkot as a Filipino na nakikita ng buong mundo na ganito yung nangyayari sa ating bansa. So, para bang nanonood tayo ng bubble gang na binabalita ng ABC5, ABS-CBN, tapos GMA7. Si Torre nakataas ang kamay. Nakakaumay na nga eh. Pero mga kababayan, hindi to about sa DDS ka ba o loyalist ka ba. So, patungkol ito sa ating bansa, no? To, seryosong bagay na, no? Naiiyak ako eh. So, na-check ko talaga kanina nung naibalita, yung na gumaganon si Torre na habang papuntang ring ay talagang pataas-taas pa ng kamay na parang nanalo na. So, habang pinapanood ko, naiiyak ako eh. Bilang Pilipino na, chinek ko pa nga eh. Baka AI lang, baka may nag-edit. Pero totoo pala. So, ang nakita ko dito, kasi sa panahon ngayon ay lumabas yung desisyon ng Supreme Court, di ba? Na na-dismiss ang impeachment laban kay VP Sara. So, ngayon, nakita ko lahat talaga ng makitang butas ng kalaban ng mga Duterte sa politika ay sinasamantala nila. At nagkataon naman na si Baste ay gigil kay Torre na gusto niya raw mambugbog na unggoy. Bihira na si Baste. Ay, alam mo yon, sinagot ni Torre yung question ng isang journalist na malangsa yung pagkakatanong. Parang palengke lang. So, pinatulan ni Torre na parang, sa tingin ko hindi pinatulan eh, parang planado.
Kasi may sinabi agad siyang Sunday. This coming Sunday na para bang napagmitingan na nila na dapat matuloy itong laban na to. Na sila lang naman ang nag-iisip. Sila lang nag-uusap sa sarili nila. Wala namang kasunduan. Alam nyo kasi, ang pagkakaalam ko sa mga boxing match na yan ay dalawang partido ang nag-uusap. May promotor sa kabila, may promotor sa kabila din. So, dalawang partido. So, mag-uusap sila. Sa mga professional boxing na match ay mag-uusap sila sa hatian, sa kita, tapos sa kung kailan at kung saan. At ano ba ang hawak na pay-per-view at yung mga sponsor, kung sino yung mga sponsor. So, ganun yung tunay na laban. Pero itong laban ni Tory at ni Baste, ang nag-usap dito, si Tory lang. Alam mo yun, siya lang yung nagplano mag-isa. Tapos, sinakyan ng mga media, siyempre pagkakataon na, ang saya eh. Habang bumabaha, may magsusuntukan. Naku po, nakakahiya. So, yun na nga. Oho! Knockout. Default. So, mga kababayan, Oho! Oho. mas gusto ko pang manood ng SpongeBob. Alam mo yung paborito kong episode ni SpongeBob, yung nagbakasyon siya. Sa likod bahay niya. Kasi sabi ni SpongeBob, mas matipid daw pag nagbakasyon ka sa sarili mong bahay. Siguro napanood ko yun mga 9 years ago. Medyo matagal na rin eh. Pero yung aral na yun, natutunan ko. So, ina-apply ko sa buhay ko. Minsan, nagbabarbecue ako sa likod ng bahay. Kahit ako mag-isa lang. So, wala naman akong kaibigan na Patrick na mataba. Joke lang. So, ang ibig ko sabihin, nakakahiya. Nakakahiya sa buong mundo. Ang balita sa ating bansa ay suntukan ng isang chief police, hepe ng buong Pilipinas, at ng isang vice mayor. Magsusuntukan habang sa panahon ngayon ay lumalangoy ang Pilipino sa baha. Ayaw kong lagyan ng tawa kasi mahirap yun. Pero, alam niyo mga kababayan, parang wala nang patutunguhan. Ano nang nangyayari? So, tatalunin na ang bubble gang sa ratings. Oho! Kasi itong mga mainstream media, balita ng balita about sa ganitong issue. Oho! Oho! Oho. Oh! Oho! 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 Tama na, puro ka-uho. So, ang sa akin mga kababayan, sayang panahon eh. Ang tanong, tunay ba yung sponsors? O baka naman kayo-kayo din yan. So, ibigay nyo na yung tulong kung totoo. No? So, maraming mga nahihirapang Pilipino na naka-evacuate. So, ibigay nyo na yung, ilan ba yun? 20 million? Ang laki nun. Walang kalaban, 20 million. Ang lupet. Tinalo mo pa si Cuadro Alas. So, yan mga kababayan, no? So, anyway, mga kababayan, ang nangyayari sa ating bansa ngayon ay hindi na biro ito, no? Hindi na siya biro eh. So, may problema talaga tayo sa ating bansa ngayon na malaki. So, kailangan talaga natin ng programa about sa mental health. Unahin natin yung mga nasa politiko. Na, bukod sa mga drug testing na yan, ha? Naghahamon na naman sila ngayon sa drug testing. So, ewan ko lang, papayag sila, eh, bahala na sila dyan. Hindi ko na problema yan. So mga kababayan, maraming salamat sa mga nanatili sa ating mga followers dyan sa I Will TV. Thank you kahit hindi ako nakapag-upload ng mga video ko. Ay nariyan pa rin kayo. Nandyan kayo pero wala kayong pakialam. Hindi na kayo nagla-like eh. Meron akong ilalabas na kanta na meron tayong bagong page na Will Alvarez Music. So pakipalo naman. So maglalabas kasi ako ng music. Yung mga original song ko, ito na yung time para ilabas ko. So, gagamitin ko ulit ang YouTube. At may bago akong gawa na YouTube na Will Alvarez Music na meron na yatang 8 subscribers. 8 lang. So, mga kamag-anak ko pa yun. So, yung mga friends ko, di pa nga nagsusubscribe.
Gusto pa yata libre ng kape. Kahit nakakatawa yung mga nangyayari sa ating paligid ngayon, sa ating politika, sa mga balita, tuloy-tuloy lang tayo sa ating buhay. Ako, hindi ko masyadong binibigyan ng panahon ng aking pagbablog kasi nga meron ako mas priority sa aking buhay. Meron tayong hanap buhay, meron tayong mga inaasikaso, meron tayo, ako, church worker ako, hindi lang halata, no? Opo, church worker po ako. Pero ano lang, syempre, pagka seryosong bagay, seryoso yun. At minsan kailangan din nating magpatawa kahit corny. So, kailangan tayong maging masaya. No, huwag tayong mag-focus sa problema ng ating bansa. So, sabihin natin sa sarili natin, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, hindi ako magdadagdag sa problema ng ating bansa. Sa halip, isa ako sa magiging solusyon. Yan ang sinasabi ko na mas mahalaga. Na wag tayong umasa sa mga politiko. So, meron tayong kanya-kanyang mga gustong mga politiko na ating mga sinusuportahan. Pero, hindi naman talaga silang 100% na makakatulong sa iyo para yumaman, umunlad ka sa buhay. Hindi talaga sila. Ikaw. Ikaw nga yun. Tulog ka kasi ng tulog. Kilos-kilos din. Plano-plano. At hakbang-hakbang. Di ba? So, ganun. Tayo mismo talaga makakatulong sa ating sarili, mga Pilipino, no? So, ako nga, umaasa ako na sa aking mga ginagawa ay magkaroon ako ng mga kaunting achievement, tagumpay. So, mas mahirap kasi pagka, mawala na tayo sa mundong ito o malapit na tayong mawala sa mundong ito tapos hindi natin ginawa yung mga bagay na dapat ginawa natin. So, sayang yung time, di ba? So, dapat habang nandito pa tayo sa mundong ito, dapat gawin na natin yung mga, kung ano yung kaya nating gawin sa ating buhay. No? Paglilingkod sa kapwa, sa pamilya, pag-aayos ng sarili, pag-iiwas ng bisyo, lalo na sa sugal. Ano? Ewan ko lang kung nawala na talaga yung, yung online gambling na yan. So, dapat nating, pag gusto nating umunlad ng ating bansa, tayo muna ang magbabago. At kapag gusto mong magbago, meron kang iiwanan na bagay na mga hindi na nakakatulong sa iyo. At meron kang, hanggat maaari, meron ka ring lugar na iiwanan na kung yung lugar na yun ay hindi na makakatulong sa iyo. Tulad ng beer house, sa casino, sa sabungan, sa tong-its, sa bingguhan. Di ba? Kung kailangan na nating iwanan yan para maka-move forward ka, para magawa mo yung purpose sa buhay mo. Sayang yung buhay. No? Nilikha ka sa mundong ito, hindi yun nagkataon lang. Ginawa ka ng Diyos dahil may purpose ka. Oo. May purpose ka sa mundong ito, hindi mo lang alam. Yung buhok mo nga sa ilong, may purpose yan. Diba? Yan yung sumasala ng mga alikabok. Kaya hindi ka hinihika. So, lahat ng buhay ng tao may purpose. Kaya lang, hindi mangyayari ang purpose pag hindi nagpa-function. Pag hindi nagpa-function ng tama ang buhay mo. So, para mag-function ng tama ang buhay mo, magbasa ka ng manual. Kahit naman yung appliances na binili mo, pag hindi mo binasa yung manual, magkakamali ka. Pwede ka masira. So, ano yung manual ng buhay natin? Word of God! Word of God, no? Word of God. Yan ang manual ng ating buhay. Basa-basa rin at makinig naman. Magsimba-simba rin. Nagalit nyo ako eh. Joke lang. So, ganun yun. Tulungan mo ang sarili mo. No? Marami na tayong problema. Gawin natin yung pinakang best na solution. No? Kasi kapag nasolusyonan mo yung sarili mo problema, ma-master mo yan at makakatulong ka na sa problema ng kapwa mo. At kapag nakakatulong ka na sa kapwa mo, sa community mo, ibig sabihin, pwede kang maka-influensya niyan. So maraming gagaya sa'yo, matutuwa sa'yo, yung parents mo, yung kaibigan mo, nagbagong buhay na itong si Baldo. Si Baldo na walang pakialam dati. Pero nakita nila ngayon, nakapolo na. May transaction. O, di ba? Makaka-influensya ka. At kapag naka-influensya ka, gagayahin ka. Kaya nga ako napablog ngayon eh.
Kasi natatakot ako na baka ma-influensyahan ng mga maling influencer ang ating mga kapwa Pilipino na mapunta sa mga maling gawain. Alam nyo, may napanood nga ako, nasa ibang bansa siya eh. So, legal ang marijuana. At nagmamarijuana siya live. Maraming nagko-comment, natutuwa. Isipin nyo yan nakaka-influence. Bad trip. Nagpapausok lang sa social media. Ang daming nag-heart. Di ba? Ay paano kung anak nyo yung makapanood? Oh, tapos sinubukan ng anak mo. Oh, naging sabog yung anak mo. Pag uwi ng bahay, binugbog ka. Oh, wala na sa hulog. Ganyan po ang pwedeng mangyari sa ating bansa kapag na-influensyahan ng mali. Kaya hindi ako nagagalit. Nagbablog lang po ako ng gusto ko. At wala kayong joke lang. So, maraming salamat sa mga natili sa aking page at gusto ko ituloy ito. Kasi nga, nagkaroon ako ng burden na ano pa bang may tutulong ko sa bansa natin kundi dapat maka-influensya tayo ng tama. So, sabi ko nga, hindi na to about sa DDS, sa loyalist, kundi about nito sa ating transformation sa ating sarili, sa ating pamilya, at higit sa lahat sa ating bansa para sa ikararangal at ikapupuri ng ating Panginoon. Ang ganda nun. Dahil dyan, share mo ang video na to. Ops! Di pa pala tapos. Teka lang. Ulitin ko, paki-follow ako sa Will Alvarez Music at ilalagay ko ang link sa comment section. Hindi po ito sugal. Sa comment section, hindi po ito sugal. About to sa music, sa aking mga pinaghirapang kanta. Sumuporta naman kayo. Joke lang. Malaya kayong hindi sumuporta pero ipopromote ko na sa inyo na may palabas akong kanta na ilalabas ko sa aking page at sa YouTube. Sabi nga, makilala man ang aking mga kanta o hindi, ang malaga na ilabas ko at yung mga good message gusto ko marinig ng buong sambayanan at buong mundo na may Pilipino. So mga kababayan, kasi alam niyo ang music ay communication yan eh. So kapag gumawa ako ng kanta about kay Lord, so kinakausap ko yung Diyos. So magitan na kanta, communication ko para kay Lord. So kung ang music naman ay para sa pag-ibig, communication para sa ating mga minamahal. Kung makatao sa ating kapwa, makabansa. So maraming uri ng message ng song. So hindi po ako gumagawa ng satanic song. Mga bastos na kanta. Kaya hindi po kayo magkakamaling i-follow ako. Pangako ko yan, walang mura sa aking mga kanta. At hindi po ako nagpipip-tap. Kaya nga meron akong TikTok. I-follow nyo rin ako sa TikTok. Tapos subscribe nyo rin ang aking YouTube channel na bagong gawa na merong 8 subscribers na. Pang-siyam ka, tama, pang-siyam ka. O, pag niyaya mo yung katabi mo, di 10 na. So yan mga kababayan, maraming salamat. Bye-bye na talaga. God bless sa inyong lahat. Oho!